tayo ng content, no? Na i-upload natin, ilagay natin sa ating GD Project community, no? Exclusive lang sa team natin. So again, sa mga hindi pa nakilala sa akin, so my name is Coach Romel Jaime. Isa po akong Electronics and Communications Engineer by profession, but after 10 years of work, no, na-invite tayo sa industry and then inaral natin, naging converted tayo and naging professional network marketer tayo for the past for more than 20 years. Okay, and then to the point na naging enthusiast tayo dito sa paggawa ng mga compensation plan. At gawa tayo ng more than 3 compensation plans sa network marketing companies. And then because of this industry, nagkapundar tayo ng konti, nagkaroon tayo ng small business na pangdagdag ng income, additional income. Okay. So, naman topic natin. Now let's dive in sa ating topic for tonight. Okay. So, this is one of the blueprint, no? Kailangan tong topic nito, although napaka-basic nito guys, but yun, saan ba tayo maging effective? It's only when alam natin ano yung basic ng negosyo natin. Okay? So, according to Hosea, no, chapter 4, verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Guys, gaano pagaganda yung ating opportunity, no? Kahit wala pa tayong kompetensya sa buong industriya, which is yun po yung advantage natin. Kasi for the past 100 years, ngayon lang nagkaranas ng pagbabago ang industriya ng network marketing. But kahit tayo yung nauna, pero yung knowledge natin, akalaman natin sa negosyo ay napakakulang, it will lead to the fall o pabagsak ng negosyo natin. So, our training for tonight, no, nakatutok sa the art or the process of handling objections. So, paano ba natin i-handle yung mga objections na may encounter natin galing sa mga prospects natin? Di ba? So, gusto ko lang highlight, no? Gusto ko lang i-highlight ano ba yung mga skill sets, okay? Dito sa negosyo natin, kailangan natin right mindset and right skill set. So ngayon nakatutok tayo dito sa skill set. So there are 5 fundamental skills na kailangan natin ma-master as an affiliate member ni Live Good. Okay? Itong 5, guys. Ito yung 5 na dapat natin i-master. First is yung prospecting. Okay? Kailangan natin malaman or kung ano yung different form of prospecting. Okay? And then pangalawa is yung paano mag-invite, invitation. Pangatlo is paano i-present yung negosyo. Ang kagandahan ng business natin dito sa Live Good, guys. No? We don't need to do the presentation. Kung magaling lang tayo mag-invite, no? I-plug in lang natin yung mga prospects natin sa Zoom. Diba mayroon tayong 4 or 5 Zooms per day. Gamitin natin yan sila. Yung mga magagaling na mga coaches natin. Sila Coach Fernan, sila si Coach Sanz, ang kami magaling na speaker. No? Plug in natin yung mga friends natin, prospects natin sa presentation. And of course, after sa presentation, kailangan natin i-close kaagad. So right after presentation, kung pwede mo i-close mo na. Di ba? And then kung di natin ma-close right after the presentation, kailangan natin i-follow up. Okay? Kailangan natin i-follow up. And again, during the closing process and during the follow-up process, kailangan natin alamin paano natin i-handle yung mga objections ng mga prospects natin. Guys, people sa labas, yung mga hindi pa affiliates, even affiliates, magkaroon pa tayo ng mga self-thought, no? Mga negativity. How much more yung mga tao sa labas na hindi pa members or affiliate member ni Live. Okay? So, you expect na ang daming ma-encounter natin ng mga katanungan. And then for tonight, again,
nakatutok tayo dito kung paano natin i-handle yung mga objections. Shout out pala from Coach Lorna Tsuchiya from Japan. Okay? And shout out to Coach Sandy and Ati Idna Nepomuceno, ito from Luzon ito, si Ati Idna. Okay. So again, yung topic natin nakatutok sa closing. Okay? Nasa closing process tayo. And then particular na i-discuss natin yung the art or the process of handling objection. But before that, let me share with you some facts about objections and rejections. Guys, rejection is a natural part of the business process natin. But constant training and experience can lessen it. So, mean to say, ang rejection, normal lang yan. Normal tayong ma-reject. Ano ba yung rejection? Okay, invite natin, nag-attend na presentation, but hindi siya nag-join as an affiliate. Di ba? Hindi siya nag-join as an affiliate. Kasi di pa niya siguro need. Walang need. Walang, di na kailangan ng pera, di kailangan niya ng product. So okay lang. That's part of the process. Okay? Yung rejection. Guys, it's natural, but dapat as you go older dito sa business natin, naging 6 months, 3 months, 1 year ka na. Okay? Dapat yung rejection is ma-minimize. Ma-minimize lang natin yung rejection sa business natin kung palagi tayo nag-attend ng mga training at saka palagi natin pinapractice or ginagawa yung negosyo natin. Guys, napakalaki ng potential ng negosyo natin. This is a global, huge business na dapat nating huwag i-miss. So, at least nakaposisyon na tayo, guys. Nandito na tayo sa negosyo. And congratulations sa lahat ng mga nandito ngayon sa room kasi you spend time na aralin yung negosyo natin. Sa pag-aaral in college, guys, di ba? Nung nag-college tayo, nag-aaral tayo to get a good grades and then to find a good job. And yung resulta, nag-struggle tayo. But dito, nag-aaral tayo sa business na to so that we can get good result. Not good. Wala tayong grades dito. Result. Yung makukuha natin dito, whether you are a diamond, a crown diamond, or a royal crown diamond. So, again, ulitin ko, rejection is a natural part of the business. Pero dapat through time, malisin mo yan. So, meaning to say, yung rejection mo, as you do the business every day, mag-minimize yan. Kung after 1 year, 2 years, yung rejection mo is ganun pa rin, parang may konti tayong problema dyan. Ibig sabihin, hindi natin alam pa yung negosyo natin. Second, there is no negativity. Just misinformation. So, i-consider natin, guys, lahat ng mga tao sa labas, they are negative, not because they don't like our business, but because kulang lang ng information. Kulang ng information. They need more information, okay, sa negosyo so that once equipped na sila sa information na kailangan nila, sasali na sila. And next is think that objection is a request for more information, not as a rejection. So again, iba yung rejection, iba yung objection. Di ba yung rejection is di sumali sa business natin. Pero yung objection, hindi pa yan rejection. Okay? It's just a request for more information. So kung alam natin yung negosyo natin, we can handle their objection 100%, maging affiliate natin yan. Okay? Makukuha natin yung mga prospect natin. If we can handle properly their objection. But again, I'd like to emphasize that objection is not yet rejection. Okay? And objections are buying signal. So mas matutuwa tayo pag ang mga prospects natin nagtanong.
Ang daming tanong, mas maraming tanong, that means they are interested sa business natin. Bakit mas ka magtatanong kung hindi naman interesado? Okay? So wag tayong kagabahan, wag tayong uh, I mean, i-accept natin or entertain natin yung mga objections natin. Kasi again, nasabi dito, objections are buying signal. Ibig sabihin, uh, once ma-address natin properly yung objections nila, magiging magiging go na sila sa business natin. And guys, for me, this process is very exciting. Nakaka-excite. Kung ikaw wala kang alam sa business kung paano i-handle yung objection, kakabahan ka talaga. Kakabahan ka pag yung prospect mo ay tanong ng tanong sa iyo. So bakit ka kakabahan? Kasi di mo alam kung ang negosyo natin. But if you are learned it, kung may alam ka na, which is I will make sure na ngayong gabi may matutunan tayo. Okay? And this process will become very, very exciting. Okay? So instead kakabahan ka, gaganahan ka. Okay? And then you will enjoy the process. Either mag-join yung tao or hindi, okay lang. You will enjoy the process dito po sa handling objection natin, guys. So kaya focus, concentrate sa natin, sa ating presentation. And then kung may question kayo, guys, entertain lang natin ha. Pwede kayong mag-take note para tuloy-tuloy yung discussion natin, para yung kalabasan ng recording dito is maganda din. Ilagay natin yung mga questions doon sa huli. No? Meron tayong Q&A sa huli. And then kung may mga question kayo ngayon pa lang, pwede kayo mag-take note ng question nyo para ninyo makalimutan. Okay? So, ito yung process, guys. Ito yung art of handling objection. So dito po, ito yung through time, ito yung pinaka proven effective, no? Proven effective na flow kung paano i-handle yung mga objection. Not necessary na 100% sa mga objections nandito yung limang elements. So pwede 3 or 5 elements pwede mong gagamitin. So ano yung process? So number 1, listen. Kung may objection, pakinggan mo. Let them share to you their experience. So listen. Pangalawa, you feel. Dapat makarelate ka sa mga objections nila. Kung pwede, i-empathize natin. Ilagay natin yung sarili natin sa sarili nila. Di ba? And then pangatlo, we have to connect. Kung may story ka, tell your story. Kung wala kang story na related sa objection niya, pwede kang gumamit ng story ng upline ng mentor or dito sa community natin. Pang-apat, huwag kalimutan i-counter. Sabihin mo, then I realize. I-counter mo yung objection niya. First, pinifeel mo yung objection. Pangalawa, nag-connect ka sa objection niya. Pangatlo, nag-counter ka. Okay? And then, kung possible, mag-offer tayo ng solution. Guys, ang mga closer, ang magaling mag-close sa negosyo natin is magaling sila mag-offer ng solution. So lahat ng mga objections, i-counter natin, and then as much as possible, mag-offer tayo ng solution sa objections nila. Because it's only then na makapag-provide tayo ng solution para maging confident sila sa pag-join sa atin or sa business natin. Guys, tandaan natin to. Kung pwede, i-memorize natin to or i-internalize natin to kasi gagamitin natin to every time mag-handle tayo ng mga objections. So again, listen, feel, or relate. Pangalawa, connect or tell your story. Pangapat, you counter. And to say, then I realize, and after that, you offer a solution. So mamaya i-try natin implement 'yan, no? Sa mga situation. And meron din tayong rules. Kung paano natin gagamitin yung process or the art of handling objections. Okay? So may mga rules to avoid. Okay? So guys, iwasan natin yung magkaroon ng argument. Okay? Iwasan natin yung argument, okay?
do not argue. Pangalawa, avoid natin yung mga instructional tone. Parang mala teacher, no? Parang nagsisermon tayo sa mga prospects natin. Kasi hindi natin maiwasan, may mga tao talagang ma-pride. Kung matamaan yung ego, so, mangyayari dyan is dinaganahan, no? Yung prospect natin na mag-join sa atin. And third, avoid natin i-exaggerate yung income or yung result na meron tayo or meron yung mga mentors natin. Okay? So, and then, prerequisite, di ba? So, nasabi ko na kanina, prerequisite ng closing process is yung presentation. And then, prerequisite ng presentation is yung prospecting and invitation. So, dapat, before natin i-close yung prospect natin dito sa business natin, dapat, kailangan natin munang gamitin or dapat nating alamin yung profile ng prospect natin. So, dapat nagamit na natin beforehand itong tinatawag natin na tool na form. Okay? Ano ba yung form? It's a technique na during invitation or during prospecting, alam mo na yung background ng prospect mo. Alam mo yung family background. I mean to say, ano ba yung status ng life niya? Is it single or married? O may mga kids na ba? Okay? Pangalawa is occupation. Ano ba yung trabaho niya? Businessman ba to? Employed, OFW, etc. etc. Third is yung ano yung mga hobbies niya or recreation. And fourth is yung financial status or may need pa ba ng money, ano yung mga motivation niya, ano bang yung mission niya sa buhay, ano yung plan niya in the future. So dapat magkaroon tayo ng background. So ibig sabihin, this is i-profiling process. Kasi guys, kung alam natin yung status ng profile ng ating mga prospect, magagamit natin yan to close the sale or to close the business. Okay, so let's dive in. Okay. Now, before yung handling objection process, di ba nabanggit ko na kanina na dapat tapos na siyang nanood ng video, ng presentation natin, kahit recorded or YouTube video, or naka-attend na siya ng Zoom, or nagkaroon na ng presentation ng business. Di ba? Pagkatapos, ano bang usual nating gawin kung yung prospect natin ay natapos ng nag-attend ng Zoom, di ba? So, basically, tanungin natin, so, kailan natin simulan yung business? Or kailan po kayo mag-upgrade? Kailan kayo sasali? Di ba? Kailan kayo mag-activate? No? Kailan kayo padala ng pera para i-activate natin yung account, di ba? Yun po yung napaka-direct to the point na tanong. And then, dito natin malalaman sa question na to kung yung prospect natin ay ready to join or not. Kung ang sagot niya is, okay, I will activate right now using my credit card, or I will send you GCash tomorrow. Gamit ka lang ng wallet. Okay? So, and then, kung ang sagot, guys, is no, or may gusto pa siyang i-clarify, yun ay mga objections. Okay? Yun ay mga objections. And yung mga objection, guys, are tinatawag natin yan na mga limiting beliefs. Okay? So ano ba yung mga limiting beliefs? So basahin natin dito sa screen. Limiting beliefs are negative thoughts that individuals hold about themselves arising from past experiences. Okay? Yung previous experience. Societal influences. Dito naman sa society or self-perception. And itong mga thoughts na to, guys, constrain our lives, hinder personal growth, prevent success, and happiness. So delikado itong mga negative thoughts, itong mga limiting beliefs, no? Pag i-apply natin sa negosyo natin, no? Hindi sasali yung mga tao, yung mga prospect natin, not unless ma-counter natin itong lahat ng mga itong mga limiting beliefs na to. And then there are 3 categories na mga limiting beliefs. So pwede natin ma-categorize into 3 yung mga limiting beliefs. Number 1, yung self-limiting beliefs. Number 2, yung business limiting beliefs. And number 3,
products limiting beliefs. Okay? So, okay. Start tayo sa self-limiting beliefs. Yung natapos na yung presentation, tinanong mo, kailan ka ba sasali? Pag yung sagot, wala akong pera. Wala akong pera or mag-ipon muna ako. So, paano natin yan i-handle itong objection? But guys, applicable pa ba yung 2,900 sa ganitong objection? May mga na-encounter ba tayo na mga objections na wala akong pera? Meron, meron ako, naka-experience ako. Kahit 2,900 guys, no? Kasi usually yung mga business ko dati nasa 10,500, minsan may mga 15,000 na entry. So yun, talagang dami kong na-encounter na objections na wala akong pera. But dito sa Live Good, sa tingin ko, it's very affordable. It's 2,900. But then again, ang dami pa rin. I was amazed. Tama yung sinabi ni Milona. Okay? Madami po. At kay Coach Suzette, madami. Madami. So guys, ibig sabihin, ma 2,900 man yan, ma 5,000 man yan, ma 10,000 man yan, ma 20,000 man yan, ma 50,000 man yan. Meron at meron ding sasagot sa atin na wala akong pera. But guys, ang daling i-counter natin yan. Kasi why? Even though may mga prospects pa rin na magsasagot sa atin na wala akong pera at napakadaling gawan ng paraan yung paghanap ng pera sa 2,900. But ito na yung paano natin i-process to. But first, before natin sagutin yung question nila na wala silang pera, i-check muna natin kung ano yung profile ng prospect natin. Negosyante ba siya? Or empleyado ba siya? Or standby ba siya? Okay, now, pag yung natin guys, pag yung prospect natin ay businessman, okay? So walang negosyante na siguro mahirapan sa 2,900. Di ba? So baka alibay lang niya. Baka lang yan, scapegoat lang yan para may reason siya na hindi siya sumasali. But ang totoo niyan, no, kulang ng information yan. So ang isasagot natin yan, so first pakinggan natin. Pangalawa is, yun, yes sir, I understand. But di ba sinabi mo may ka din, may negosyo ka, may water refilling station ka, di ba? So, di ba yung capital mo dyan sir is nasa siguro mga 500,000 yan yung capital mo. And then yung OPEX mo pa sa office mo ang laki. And then yung ROI mo, kailan kayo yung balik ng pera mo? Siguro mga 3 to 5 years. Di ba? And then yung potential income mo per month, after that, siguro mga 20 to 30,000 lang. Di ba? But dito, sir, no? Dito sa negosyo natin sa Live Good, yung capital natin sa business is only 2,900. Pwede kang mag-ROI agad within a week kung maka-refer ka lang ng 2. Balik na yung mo, balik yung 2,900 mo. And then, yung potential income dito, sir, after 2 years or less than 3 years, pwede kang kumita ng 100,000 pesos per month after month. Kung gagawin mo itong business na to. But kung itundo mo itong business na ito, just like sa water refilling business mo, ay nako, pwede kang kumita dito ng more than 500,000 naman. Kasi bago pa lang si Live Good sa Pilipinas, pero may kilala na kami, na mga affiliate members ni Live Good na kumikita ng more than 500,000 naman. Guys, take note. Ang mga negosyante, magaling yan dumiskarte. Okay? Mostly, kung may makita silang potential na negosyo, hahanap yan ng kapital, maglo-loan yan ng bangko or kahit anong entity para lang masimulan nila ng negosyo. Yung 2,900 pa kaya hindi nila kayang gawin. Di ba? So business-minded, magaling madiskarte. Kung kaya nilang hanapan ng paraan yung 500,000, 300,000 sa isang traditional business na magbigay nila ng headache, no, kaysa income, okay? Ito pa kayang negosyo natin,
na napakaliit ng capital and global yung coverage, hindi lang yung barangay, yung target market niya, pati buong Pilipinas, buong mundo ay target. Di ba? Are we learning, guys? Okay? Diskarte. So, ang kailangan lang ng prospect natin ng mga negosyante, magkano ba capital dyan? Kailan ba ako magabawi? Anong potential income? Paano gawin? Yun lang talaga. Tapos na yung usapan pag ganun. Pero kung ang prospect mo naman ay empleyado, okay? Sabi niya, wala akong pera, mag-ipon muna ako. Tanongin natin, huwag ka na mag-ipon, wala kang pera eh. Paano ka mag-ipon? Okay? So, ang gawin natin, apply natin yung listen relate. Okay? Alam mo ma'am, alam mo mare, alam mo pre, yun din ako, yung nagsimula ako. Okay? So, since ako empleyado din for more than 10 years, na na-invite ako ng ganitong business, ganun din yung sitwasyon ko. Wala akong pera. Pero I realize na kung wala akong pwedeng gawin ngayon, kailan ba ako magkapera? So, inaral ko yung business. Na inaral ko yung business, ang dami palang kumikita dito. Now, why not gawan ko ng paraan ito para makasali ako? So guys, turuan natin yung mga prospect natin na mag-diskarte. Actually, diskarte yung kailangan lang. Ang daling gawa ng paraan yung 2,900 sa mga empleyado. Okay? So first, tulungan natin mag-diskarte. Yung first diskarte is yung OPM method. Ano ba yung OPM? Other people's money. Other people's money. Okay? Pwede kang manghiram ng 1,000 pesos each sa tatlong kaibigan mo or kilala mo. Malay mo, yung tatlo na yon after 1 week, sasali sa'yo, bayad ka na. Kasi tunay, di ba? Nakita niyo yung ganda ng business natin? Hindi natin sila pinahiram ng 50,000. No? Pinadiskartihan natin sila na maghanap ng tatlong kaibigan na tig 1,000 lang. No? Sa tig 1,000, 3,000 yung maipon niya, makapasok na siya ng business. Di ba? Yung tatlong friends niya, maging prospect niya na kung sasali yan, more than bawi siya sa pinutap niya. Di ba? So, other people's money na galing makuha kasi tag 1,000 lang. Pangalawa, di ba ang daming mga loan application ngayon? Home credit, Simbank, meron pang GCash. Okay, now, sino ngayon ang nakatry na dito na mag-loan ng home credit? GCash, Simbank. Paki-type ng 1. Wala. Ako lang. Si Coach Neil. Di ba? So guys, ginagamit natin yung mga application na yan sa paglulon, sa pagbili ng mga liabilities. Sa pagbili ng mga gamit. Di ba? Na pwede naman din nating gamitin yon yung mga loan apps para sa negosyo. Di ba? Pwede tayo mag-loan para sa negosyo. 2,900 lang. And then gamitin natin yung negosyo, palaguin natin yung negosyo, and then yung negosyo natin, gagamitin natin yung kita dyan, pagbili ng mga gadgets. Di ba? So pwede natin sila bigyan ng idea paano nila makapag-diskarte. And third, na pwede natin ito sa kanila, i-offer solution na to we are offering a solution sa mga taong walang pera. Di ba? So, yung mga spare na gamit, baka may mga spare gamit ka dito sa bahay mo. May mga gadget ka, mga computers, lumang printers na di mo na ginagamit. Baka pwede mong ibinta yan. Di ba? Madaling makaipon ng 2,900, guys. Okay? Madali. So, may friend ako sa business before, no, na hindi pa yung sa typical pa nga na negosyo, na bininta yung bininta yung yung gamit niya sa bahay
para maka-join sa business. Pagkatapos, after less than 1 year, nakabili ulit ng mas maganda pang gamit. Di ba? And guys, dito sa Live Good, di natin kailangan na mag-utang, mag-loan, maghiram, magbinta ng worth more than 10,000 pesos. It's only 2,900. So again, ang daling gawan ng paraan, no? Ang problema ng walang pera. Okay? So, diskarte lang. Okay? So, kung magaling tayong mag-diskarte, madaling tayong makapasok ng business, madali natin mabawi yung negosyo. Okay? So, yun po yung mga common objection, di ba? Itong walang pera. So, ano natin, i-counter na natin agad. No? Itong concern na ito. So, next. Wala akong time. Okay. So, dito, may mga naka-experience na hindi sumasali yung prospect natin sa Live Good kasi wala silang oras. Kaya walang time. Okay, so sino po naka-experience na dito? Itong objections na to na hindi sumasali sa business natin kasi wala silang oras. Okay, paki-type naman ang number 2. Okay, kung mayroon kayong experience na sumasagot yung yun, dami pa rin. No? Kaya natin una guys, no? Kasi ito yung mga classical objections na matatanggap natin from our prospects. Wala akong time. So again, yung paano natin sagutin yan? So again, listen, relate. Listen, relate, tell a story kung pwede. Then you counter and then offer a solution as much as possible. Kung walang oras, okay, kung ang kausap mo is negosyante, walang oras. Posible, di ba? Kung sobrang busy yung tao sa negosyo, walang oras talaga. So, halimbawa, valid talaga yung oras niya, hindi alibay. Wala talaga siyang oras. Interesado sana, pero walang oras. Okay guys, kung negosyante, kausap natin. So, pwede natin gamitin itong approach na ito. Okay? So, sir, kung yung problema mo, kung magawan ko ng solusyon, sasali ka ba sa business? Yeah, of course. Okay? Kung ako negosyante ako, din yung totoong dahilan ko na makapaghinder sa akin na hindi ako makapasali kasi wala akong oras. And then, bigyan mo ako ng solusyon. Why not? Diba? So, okay. So, deal. Ito yung gagawin natin. Once you become a member, bigyan mo ako ng mga referrals mo. I-connect mo sa akin ang lahat mong mga friends. Di ba? So, and then once ma-close ko yung mga friends mo, i-connect mo lang ako. Create ka ng group chat na, okay, itong si Coach Romel Jaime, may introduce na negosyo, magandang negosyo. Kayo nang bahala mag-set up ng oras. Kayo nang bahala. So, ibig sabihin, tayo ng referral. Provided siya, member na. And then yung mga friends niya, guys, yung mga friends ng negosyante, mga negosyante din. Di ba? Kung ang problema nila ng oras, wala silang problema sa pang-PN. Di ba? Nasabi dito ni Coach Neil, 1 year, yun. Pwede ilak into 1 year kasi negosyante. Di ba? Guys, magkano lang yung 8,000? Kung pwede nga, i-close mo sa 1 year. Actually, ngayon, yung presentation ko ngayon, 1 year eh. 1 year na talaga yung presentation ko. Kasi yung paghanap ng 2,900, paghanap ng pera ng 2,900, the same lang yan sa paghanap ng 8,000. Guys, i-close natin kung pwede sa 8,000 sa 1 year. Siguradong 1 year, maging diamond tayo lahat. Kasi di tayo atras. Di ba? So, napansin nyo, ang daming mga companies outside, ang mga typical companies na nag-offer ng 10,000, 18,000, 3 hits pa. Kaya nila, di ba? Yung sa atin, 8,000, di kaya? 1 account lang. Okay, so nasa mindset lang. Kaya, ngayon guys, first year sa Live Good, daming sumasali because curious, bagong concept, bagong revolution, bagong evolution, sumasali. And now, for the second year sa Live Good, labanan na may alam. Okay? So kaya ini-equip natin yung team natin guys para dito. Okay? So paano natin i-address yung wala akong time sa negosyante? Yun.
once sumasali siya, mag-ask tayo ng referral ng mga negosyante. Tayo namang present. So, question, baka magtanong kayo, Coach, di ba natin binibibi yung ano natin, yung mga prospect natin? For me, okay lang. Kasi kung di yan sasali, kung di natin i-close yan, maghahanap din tayo ng prospect. Di ba? So kung maghanap tayo ng prospect, i-close na natin yung negosyante. Kasi malamang, yung mga, not malamang, I'm sure 100%, yung mga referrals din ng negosyante na yan, mga negosyante din. Di ba? Now, what if yung kausap natin, empleyado, walang oras? Guys, ako makarelate ako. Kasi ito yung sasagutin ko. Alam mo, sir, yun din yung sitwasyon ko dati. Yung na-invite ako ng ganitong business, talagang I was an employee at that time. Sobrang busy ko. Kasi gigising ako ng alas 5 ng umaga. Alis ako sa bahay, tulog na yung mga anak ko. And then, sa laki ng need ko na mabigyan na magandang buhay yung pamilya ko, mag-overtime ako everyday ng 2 to 3 hours. Makauwi ako alas 9, alas 10 na, tulog na yung pamilya ko. Wala talaga akong oras sa ganun. Kasi gusto ko ng mamahinga, mag-rest muna. Pagdating ko sa bahay alas 10, tulog muna para makagain ng energy kasi kinabukasan alas 5, gising agad. Di ba? Totoo, valid, very valid. Di ba? So, ano yung approach natin dito? Number one, pwede natin gamitin yung approach ng isang negosyante. Hingi tayo ng referrals. Okay? And pangalawang approach, ito, yun, yung nabanggit ko kanina. Alam mo, sir, gano'n din ako dati. Wala din akong oras. And then I realize na kung wala akong gagawin ngayon, kailan ba ako magkaroon ng oras? Kasi tininan ko yung yung nauna sa akin sa trabaho. Kaya ako nag-resign na join sa network marketing kasi very workaholic ako, and then I was promoted agad to the highest level sa mga Pilipino staff. And yung nasa taas, mga GM na. Ano tininan ko yung mga GM na sa taas, di man ganun kaganda yung mga buhay nila. Di naman sobra kalakihan yung kita nila. Marami din nagsa-struggle. So, mean to say, kung aakyat ako sa ladder na yon, still, it's not a guarantee na magkaroon ako ng magandang buhay, matupad yung mga pangarap ko, o magkaroon ako ng oras. So, yung inaral ko yung industry na to, okay, kung tatrabuhin ko to, no, sooner or later, magkaroon ako ng income na magagamit ko na magkaroon ako ng maraming oras sa pamilya ko. Actually, yung business na to, after 2 to 3 years, ito po yung magbibigay ng oras mo, sir. Sa halagang 2,900, di mo ba kayang subukan yung business natin? Ako yung magiging mentor mo dito sa business na to. And then, aside from me, mayroon tayong buong GD project community na pwedeng makatulong katulong mo sa negosyo natin. Guys, ipakita natin sa prospect natin yung solusyon. Solusyon sa pera, solusyon sa oras. So tinatouch na natin yung emotion side ng prospects natin. Kasi first, we listen to his sentiments. Okay, nakarelate tayo sa sentiment niya na nag-offer tayo ng solusyon para sa problema niya. Okay? Now, what about yung mga yung mga standby naman, yung mga walang trabaho, kina-prospect mo. So sabi, wala akong oras. Wala pang trabaho, wala pang oras. Kasi, bakit walang oras? Kasi nagti-TikTok, nagpi-Facebook. Okay? So, ang possible na isagot natin sa mga taong standby na nagti-TikTok, nagpi-Facebook, nag-YouTube, nag-Instagram, pwede natin sabihin ng, alam nyo, yung ginagawa mo, yun din yung ginagawa namin. Kung nagti-TikTok kayo, nagti-TikTok din ako. Di ba? Minsan nag-TikTok tayo, nag-build up tayo, nag-prospecting tayo. Kung nag-Facebook kayo, nagre-reels kayo, nagre-reels din ako. Ang pinagkaiba lang,
sa ginawa niyo at sa ginawa namin, kayo hindi kumikita. Kami kumikita. Di ba? So, gusto bang subukan? Turuan ka namin. 2,900 lang, magkaroon ka na ng global business. Gamit yung yung ginagamit mo ngayon. Yung cellphone at sa pagti-TikTok mo. Di ba guys? So, ang daming mga possibilities. Ang importante lang, i-feel natin yung sarili niya and then i-connect natin uh, yung story natin o ginagawa natin sa ginagawa nila and then mag-offer tayo ng solution. Bigyan natin sila pakita natin lang yung future nila kung sasali sila dito uh, sa negosyo natin. Okay? Ayun, sabi ni Coach Lorna, okay, pero kikita daw ang reels sa FB. Yes. even YouTube, di ba? Kikita ka pero sangkatotak na million views kailangan mo para magkaroon tayo ng monetization diyan. Okay? So kailangan din natin ng maraming oras diyan. Okay? So, pangatlong objection. Ay nako, Coach Romel, linya-linya lang yan. Mayayain ako. Di ko kaya ang ginagawa nyo. Okay. So, sinong naka-encounter na ng ganito? Type 3. Linya-linya lang yan. Mayayain ako. Okay? Di ko kaya yung ginagawa niyo. Okay? So, madami. No? Madami rin pala naga-encounter. Ako din actually guys, no? Kasi everyday tayo. Actually, everyday kong ginagawa. Nag-prospecting ako, social media. Okay? Na-enjoy, actually, enjoy ako sa prospecting. And then, ang daming prospects natin. Guys, unlimited prospects meron tayo ngayon. Okay, so, paano natin i-handle itong objections na to? Okay? So, by the way, guys, this is a continuation sa napagagandang training ni Coach Arnel Di Guzman. No? Last week. The secret of closing a sale. Yung closing. Actually, part ito sa closing process. Okay. So, linya-linya lang yan. Mayayain ako, di pa kaya gawin mo. So, approach. Listen, relate. Alam nyo, ma'am? Alam nyo, sir? Yun din yung akala ko. Okay? Yung na-invite ako dito. Kasi ako, engineer by profession, mahihain. Magaling ako sa numbers. Isa akong analytical person. Okay? Pero kung pagsalitain niyo ako sa harap ng tao, di ko linya yan. Mahihain ako. Di ba? But then I realize, yung lahat ng bagay pala, pwede natin pag-aralan, especially kung yung bagay na yon ay ikaganda ng buhay natin or pwedeng matupad yung pangarap natin sa buhay natin. Di ba? Kasi nakita ko ang daming sumasali sa lingkod na ngayon naging diamonds na, naging crown diamond. Okay? Nagbabago nila yung buhay nila. Kumikita ng malaki na na-transform yung sarili nila. Dati mayain, ngayon marunong nang kumausap ng tao. Di ba? So alam mo sir, di naman tayo pinanganak na nakatag na ikaw ay engineer. Si Coach Arnel ay isang electronics and communication engineer katulad ko. Okay? Si Coach Handel isang engineer din, no? So hindi man tayo nakatag. Yung isinilang tayo guys, no, hindi tayo nakatag na mayroon na tayong isang profesyon. Kaya tayo naging engineer, kaya tayo naging nurse, kaya tayo naging IT kasi pinag-aralan natin yun. Di ba? So, ganon din dito sa business. Pwede natin pag-aralan itong business na to. Ang kagandahan nandito, pag inaral natin itong negosyo nito, hindi tayo makakuha lang ng magandang grado. Ang makuha natin dito, guys, sa aralin natin negosyo, is yung mga pangarap natin. Alam mo, yung kapital natin dito, 2,900 lang. And ang daming mga coaches natin dito guys sa team natin. At ako yung personal mentor mo na mag-guide sa'yo at mayroon tayong buong GD community, GD project community na tutulong din sa atin. Di ba? So, ipa-feel natin sa mga prospects natin na
itong negosyo nito is it's a business na yung success mo dito ay success mo. Pero we are working as a team. Hindi tayo nag-iisa. Yun yung kagandahan nito, guys. I-compare mo sa traditional business. Kung ikaw may barbecue store ka, yung iba may barbecue rin, magkaroon kayo ng kompetensya, di ba? Pero sa atin, pag sumali yung mga prospect natin dito sa ating team, we are not competing with each other. We are helping with each other. Kasi kung tayo lahat magtulungan, no, together, everyone achieves more. Yun pong isang benefit na makukuha natin sa negosyo na ito. Di ba? So yun, madali lang natin i-counter yan. Okay? Yung ganitong mga, again, dapat ma-enjoy ka in the process. Ma-enjoy ka in the process. Okay? Kasi yung goal natin is ma-educate natin, ma-inform natin yung mga prospects natin para kung maalis na yung mga negativity, sasali sila sa atin. Okay? So again, our goal is to offer solution. Our goal is to educate our prospect dito sa negosyo natin. Next, sumasali na ako sa daming companies before. Wala naman nangyari sa akin. Okay. Sige. Sino naka-encounter dito? Type number 4. Okay? I joined a lot of companies before. Wala naman nangyari sa buhay ko. Okay? Wala naman nangyari. So guys, before natin sagutin, tanungin muna natin, bakit ma'am, ano nangyari? Bakit walang nangyari? Umatin ka pa ng training. Di ba? Bini-work out mo ba yung business mo? Hindi. Kasi after I joined, nawala yung upline ko. Kaya pala hindi ka kumikita kasi wala ka namang ginagawa. Again, negosyo to, hindi po ito investment. Kasi kung investment, lagay ka lang ng pera, abangan mo yung pera mo na mag-work out for you. Diba? Ito negosyo. Nag-invest ka ng kapital, may operation yan, gagawin mo yung business. So anong company, ma'am? Okay, anong company sinalihan mo? Sino yung upline mo doon? O, di ba? So, yun. Now, and then, paano natin i-counter? Ma'am, if you give network marketing company another chance, and this time, ako na yung magiging sponsor mo, ako ng coach mo, okay? Tutulungan kita, i-guide kita, and then aside from me, mayroon din tayong buong GD Project community na tutulong sa atin. Would you give this industry another chance? Aba, simple guys. Pag ganun yung maririnig ng prospect mo, sasali at sasali yan sa'yo. Especially kung 2,900 lang kapital. Di ba? So, ang negosyo pala natin, guys, is the business of education. Para pala tayong mga guro. Totoo. Yung negosyo natin parang mga ano tayo, mga mentor nga mga mentor. Okay? Tayo yung nagbigay ng education para sa mga prospects natin. Kaya tatawagin tayo na coach, mentor. Kasi nagbigay tayo ng training or education sa mga prospects natin. Di ba? So, ganun lang talaga yung guys. Apply lang natin yung listen and relate na principle. Okay? Next. Pagkakakitaan nyo lang ako. Okay, yon. Especially guys sa mga tao na medyo malakas ang dating, may influence, and then alam nila na kung sasali sila, kikita tayo. Di ba? Ma-encounter natin to. Ako, na-encounter din ko rin ito, pero minsan lang. Okay, check natin kung may mga naka-encounter na dito. Okay, type number 6. Sino naka-encounter na dito na yung prospect mo, sinasabihan ka na pagkakakitaan nyo lang ako? Di ba? Ayun. Si Ate Edna. Okay? Okay? So, listen and relate. Alam nyo ba, ma'am? Yun din yung akala ko dati. Yan yung magic word talaga. Yung empathy. Okay? So, makirelate tayo, makikonnect tayo. Ma'am,
yun din yung akala ko dati na pagsasali ako, pagkakakitaan lang ako ng maging mga sponsor ko. But then I realize, yung inaral ko yung industriya, ang daming sumasali na mas kumikita pa ng malaki kaysa nag-invite niya. So ibig sabihin, totoo yan, no? May kikita talaga sa atin. Sa pag-join natin, kikita yung sponsor natin, kikita yung company, no? But kung sasali tayo sa business na ito, and then wini-work out natin, no? Without minding na may mga taong kumikita sa atin, but nag-build natin yung negosyo, din kumikita din tayo, natutupad din yung mga pangarap natin. Di ba worth it siyang itry? And then ma'am, kahit hindi kayo sasali sa Live Good, okay? Kahit hindi kayo sasali sa Live Good, whether you like it or not, may mga tao at may mga company na pagkakakitaan din tayo nila kahit hindi lang dito sa Live Good. Like for example, di ba? Yung isnisilang tayo, sino yung kumikita? Di ba kumikita yung OB-GYN, kumikita yung doktor, kumikita yung mga pharmacy, kumikita yung mga nurse. Di ba? Yung nag-aaral tayo, sino yung kumikita? Kumikita yung eskwelahan, kumikita yung mga teacher. Di ba? Ano yung nagtatrabaho tayo? Sino yung kumikita? Kumikita tayo, of course, kasi may sweldo, pero kumikita din yung company. Kasi yung company, guys, hindi yan magbigay ng sweldo sa atin pag hindi sila kumikita din. Guys, even to grave, no? From cradle to grave, pinagkakakitaan tayo. Okay? So it's normal part of life yan. No? So kung ganitong sitwasyon na whether you like it or not, may mga tao, may mga company na kikita sa atin, join din tayo sa Live Good. May mga taong kikita din tayo. At posible, mas mahigit pa kaysa mga tao nag-refer sa atin. Diba? So guys, are you learning? Napaka-basic ito, but kailangan natin itong i-master, i-internalize. Ang daming mga approach pa na pwede mangyari dito, but gusto ko lang i-demonstrate is kung paano yung pinaka-basic, yung listen, relate, connect, counter, offer a solution. Yun talaga yung basic lang. Okay? So avoid natin yung argument kahit nakapikon na yung mga katanungan nila. Be calm, stay calm, and do not argue. Okay? Next. Ipaalam ko muna sa asawa ko or kung single sa parents ko. Sige. Ito naman. Sino yung naka-encounter nito? Na pagkatapos ng presentation, pag pinapalo up mo, alam mo, coach, ipaalam ko muna ito sa asawa ko sa parents ko. Okay, sino yung na-encounter nito? Type 7. 7 na ba? Di ba? So, paano natin i-counter to? Di ba? Kung mag-shopping, hindi ipaalam. No? Kung mambabae, hindi paalam. Pero sa business, ipaalam pa. Okay, so guys, ano pa rin? Listen and relate. Okay, alam mo, sir, alam mo, ma'am, yun din yung nasabi ko, yung na-invite ko dito, ako dito before. But then I realized, pag ipaalam ko muna ito sa asawa ko or sa parents ko, ang mangyayari, makapigilan nila ako. Why? Kasi ako mismo na naka-attend na ng presentation, ay mga objections pa ako, sila pa kaya na hindi naka-attend ng seminar? Sige, sagutin nyo guys. Kung ikaw, kung halimbawa ikaw yung asawa mo umattend ng Zoom seminar, nag-attend ng presentation, and then umuwi sa bahay, sinabihan ka, sweetheart, join ako sa Live Good. Okay lang ba sa'yo? Ano kayang isagot mo? Okay, wala kang idea. Ang idea mo lang, ang daming scam sa paligid mo. Ang mangyayari dyan, naku, huwag kang sasali ng mga scam yan. Di ba? So, ang problema, kaya wala namang problema pag ipaalam natin sa asawa natin, sa parents natin. Ang problema lang, hindi nila alam yung negosyo.
And then kung di na alam yung negosyo, 100% magno-no yan. So itong gawin natin, ma'am. Okay, so wag mong ipaalam kasi siguradong magno-no yan. I-surprise mo na lang sila. 2,900 lang yun eh. Di naman ganun kalaki yung kapital mo dito. 2,900 lang, no? Pwede mong i-surprise yung asawa mo, yung parents mo na may negosyo ka na. Or kung gusto mo talaga ipaalam itong negosyo, okay, ang gagawin mo, schedule natin yung asawa mo o yung parents mo sa isang presentation. Kausapin natin, okay? Bigyan natin siya ng presentation or invite natin siya sa Zoom or i-messenger call natin siya. Para at least maka-build up siya ng right decision. Kasi 100% pag i-consult mo itong business na to na wala siyang alam, 110% mag-nunoy. Okay? So, guys, are we learning? Okay? So, sino to si Coach LG? Walang pera si Mister. Kasi kinuha lahat ni Mrs. Kaysa Mrs. ka na lang mag-explain rates. Ay, so si Mrs. walang alam, negative. Okay. Akin, Coach, ay family ko mismo ang negative sa akin. Sa akin, pero hindi talaga ako nagpadala sa kanila. Yan. So, congratulations sa mga, yon sa mga strong, no? Sa decision nila. Kasi yon tama naman yun. Tayo mismo nakakita ng opportunity. So, sa ganitong instances, pag ganito yung objection ng prospects natin, so yun yung dalawang possible offer natin solution nila, i-surprise nila or i-schedule natin yung mga asawa nila, parents nila sa isang seminar. Okay. So next, sinasayang mo lang ang pag-aaral mo. Type number 8, kung naka-relate or naka-encounter kayo nitong klaseng objection. Guys, ako naluluha ako pag binasa ko to. Kasi ako mismo naranasan ko. Nasabihan ako nitong sa papa ko kung papasok, kung alam ko lang na papasok ka ng ganong klaseng negosyo, hindi kinasana kita pinag-aral. Grabe, no? Bakit nasabi sa papa ko yan? Kasi at that time, mayroong tinatawag na scam na tumatakbo sa Pilipinas, yung Pentagono. Way back in 30 years ago. May pyramiding scam, no? Daming na biktima ng scam na yun. So yun, nung nalaman ng papa ko na join ako dito, yun. Sinasabi niya sa akin na sinasayang mo lang ang pag-aaral mo. Di ba? So guys, ang makikinig natin usually sa mga magulang or sa mga hindi natin mga magulang, sa mga prospects natin na medyo matatanda pa sa atin, sinasayang mo lang pag-engineer mo. Sinasayang mo lang pagiging nurse mo. Sinasayang mo lang pagiging IT mo. Sinasayang mo lang pagiging abogado mo, pagiging doktor mo. Di ba? Grabe. So, paano natin yan i-address? Again, avoid arguments. Listen. Relate. Connect. Alam nyo, ma'am, yun din yun. Yung akala ko dati. Yung iniisip ko dati, sayang yung pinag-aralan ko pag pumasok ako sa ganito. But then I realize na sa profession ko, ang dami pa rin mga tao na hindi nila nakuha yung mga pangarap niya. Sa profession ko, ang daming kasi yung ako guys, yung profession ko, isa kong electronics and communications engineer, ang dami kong mga classmates na nag-shift into nursing kasi di sila kumikita sa pagiging sa pagiging engineer. Okay? So biro mo, no? Nag-shift sila, no? Nag-shift sila from being an engineering graduate. So nag-shift sila into nursing. Kasi doon nila nakikita na malaki yung kita. But then again, sobrang yung time din nila sa pagtatrabaho, grabe. Wala na rin siyang oras masyado sa sarili niya, sa pamilya niya because of nagdalawang shifting, dalawang work. Di ba? So, i-feel natin
na yun po rin yung experience natin, but then I realize na yung inaral ko yung negosyo, ang dami pala mga professional na sumasali sa negosyo nito sa business natin, mga doctors, mga lawyers, mga engineers, na tinatrabaho itong business na to, nagkaroon ng magandang resulta. Di ba? So, kung nabigay tayo ng ilang years sa pag-aaral, nakagraduate tayo ng isang kurso, pero di pa rin natin nakuha yung mga pangarap natin. So why not try? Why not study this business na nagbigay na ng maraming resulta sa mga tao na nagtatrabaho talaga? It's true na marami din mga tao hindi kumikita. Maraming hindi kumikita kasi di nila alam paano gawin yung business. Di nila alam di nila alam yung proseso. Ang daling mag-quit. Di ba? Pero kung yung mindset natin dito sa negosyo natin, i-apply natin yung mindset sa pag-aaral, 5 years of study to get a good grades, pero wala namang siguradong magandang trabaho, pupuntahan natin, why not Spain? At guys, we don't need to spend 5 years dito para magka-resulta. Especially dito sa Live Good, na first time in 100 years, nagkaroon ng revolution, nagkaroon ng evolution ang isang network marketing industry. Di ba? Actually, ma'am, di sayang. Pero kung kaibigan mo yung kausap mo, pwede mong pwede mong sabihin sa kanila, kayo po yung nagsasayang sa pag-aaral mo. Kasi yung pag-aaral mo, yun po yung nag-lead sa iyo ng ganitong trabaho na hindi ka naman nagkaroon ng resulta. Di ba? Sa mga taong friends mo lang ha, huwag mo sabihin sa mga total stranger. Okay? So next, pag-iisipan ko muna. Okay, so naka-encounter ba tayo ng ganitong objection? Pag-iisipin ko muna. Pag-iisipan ko muna. Guys, before natin sagutin yung objections na to, ang gagawin natin is, itanong muna natin, ma'am, ano ba yung pag-iisipan mo? Pag-iisipin mo ba yung negosyo, yung produkto, yung marketing plan? Pag-iisipan mo ba kung saan kang grupo sasali? Kung sagot guys, pag-isipan ko muna yung marketing plan nyo. Okay, din ganon. I-apply mo yung tamang sagot sa concern niya. Basta pag itong question na to, itong objections na to, ito yung ibabaw to sa'yo, itatanungin natin kung ano ba ang pag-iisipan mo. Okay? And kung alam natin kung ano yon, saka natin bigyan ng tamang kasagutan. Okay, so we are more than halfway, guys. Okay? So ito, inuuto ka lang dyan. Ito, grabe, nako. Parang ano to eh. Parang below the belt, no? Below the belt na ito. Itong objections na to. No? Sometimes, it can provoke. It can provoke sa sponsor. And then, minsan, it will lead to argument. So, kaya nga, no, may disclaimer tayo. Avoid any arguments. Ayan, paano natin sasagutin itong inuuto ka lang dyan? Alam mo, pre, yun din yung naisip ko dati. Pag sumasali ako dito, inuuto lang ako ng mga upline ko. Di ba? But then I realize, magic word yan, but then I realize na kahit sa trabaho, pwede ka namang utuhin. Utuhin ka sa manager mo, keep up the good work, yun, di ba? So, ilang beses na tayo inuuto. Pero kung inuuto tayo dito sa Live Good, na mga mentors natin, sa buong community natin, ang inyong pag-uuto na yan ay will lead us na makuha yung mga pangarap natin. Okay lang yan. Di ba? Inuuto man tayo dito sa Live Good, pero nakuha naman natin yung mga pangarap natin na transform yung buhay natin. Dati mayayain ako, ngayon kaya ko na humarap ng mga tao. Dati, di ko alam kung
ito po ngayon, nagawa ko na. Kasi dito sa Live Good, dito sa team natin, magkaroon tayo ng pagbabago sa finances, hindi lang finances, but at least sa personal development aspect ng buhay natin. Di ba? Okay lang. Inom po tayo. Kumikita naman. Okay, so next is, okay, proceed na tayo. Dito na tayo sa second category, yung limiting beliefs doon sa business natin. Okay? So part 2 na to sa business natin. So what if sabihin ng prospect mo, ang mahal naman. Okay? Sige nga. Type natin. Kung may naka-encounter, type A as in Apple. Kung naka-encounter kayo ng ganitong objection na ang mahal naman. Mahal ba yung tunay? So parang ano to parang may connection sa question kanina sa self-limiting beliefs na wala akong pera. Ay, ito naman mahal. Okay? So, now, yung pagiging mahal ng isang bagay is relative yan. Relative. Ibig sabihin, pwedeng mahal sa isang bagay and sa other aspeto, mura. For example, kung bibili ako ng ballpen na 2,900, mahal, di ba? Especially kung ordinary ballpen, bilhin ko ng worth 2,900, mahal yan. But kung bibili ako ng kotse ng 2,900 lang, mura. Di ba? So ang ibig kong sabihin, guys, is yung value. I-emphasize natin yung value ng ino-offer natin ng business. Actually, sa 2,900, pwede mong mabili yung mga pangarap mo. So emphasize natin yung value. But again, going back sa first and foremost kanina na objection na walang pera, pwede natin magawa ng diskarte yan. Okay? So connected lang yan doon. Now, next. Ganda sana pero may monthly subscription kasi. Okay, dito. Type B. Type B kung kayo ay naka-encounter ng ganitong objection. Maganda sana. Mura lang yung entry pero monthly subscription kasi. Di ba? Di ba guys? Yun po yung natin. Yun po yung madami. Ito yung dominant sa negosyo natin. For me guys, dito yun karamihan. In fact, yung negosyo natin nakadepende dito. Kailangan natin ma-master ito. Okay? Kailangan natin ma-master natin ito kung paano sagutin itong objection na to. Ganda sana, pero may monthly subscription. Diba? So guys, dito i-build up natin, i-master natin to. Paano ba natin? Guys, kung maghahanap tayo ng magandang sagot dito, you will become the next diamond. Mas madali natin ma-achieve yung pagiging diamond kasi nakuha natin yung tamang sagot dito sa napaka-importanting objection sa business natin. So again, ulitin ko po, ganda sana pero may monthly subscription. Parang niluluto niyo lang ako sa sariling mantika. Diba? Yun. Ang sagot natin dyan, pwedeng ito. Which is effective ito na ginawa ni Coach Johnny Bird. May isang coach tayo guys na sobrang lupit din. Nakuha niya magkaramihan mga OFW. Dinakati ng Zoom. One-on-one lang sa chat. Binigyan ng short presentation ng video. Malapit na maging gold si Coach Johnny Bird. Pero I don't know kung nandito siya sa Zoom ngayon. Medyo mahirap pakasali siya sa ganitong araw. Usually Saturday siya. So, alam mo kung yung technique niya. So, ito yung ginagawa ni Johnny Bird, ni Coach Johnny Bird. Ma'am, alam mo, apply mo yung relate, listen, relate, and then counter. Alam nyo, ma'am, yun din yung
naiisip ko or akala ko dati, guys, ako mismo personally hesitant din ako. Mayroon din akong doubts doon sa monthly subscription. Bakit mayroong monthly subscription? Ako din, yung nag-start. Okay, so guys, no, ma'am, alam mo, yun din yung naisip ko nung sumali ako sa Live Good. Napakaganda ng concept, napakadaling sumali, pero may monthly subscription. And then I realize, yun, guys, then I realize na itong monthly subscription, ito pala ang magbibigay sa akin ng security. Anong klaseng security? Security na ang company ay magstay. Guys, sayang yung oras natin na ilalaan natin sa isang company na hindi magstay kasi walang binta. Do you think na isang company na mayroong monthly subscription sa mga members niya na mag-collapse? And that's the reason why, guys, pumapayagpag ang mga subscription-based company. Ikaw, nag-subscribe ka ng pilitin na Globe. Di mo ginagamit. Magbabayad ka, hindi. Magbabayad. Kumikita ba yung pilitin Globe? Kumikita. Kahit hindi mo pa gamitin. Ma'am, negosyo itong sinasalihan mo. Walang negosyo na, anong klaseng negosyo na nag-put up ka ng tunay na business and hindi ka nag-open ng business mo, walang OPEX ng business mo, sa pag-open mo lang ng opisina, sa pagkakabit mo lang ng internet, no? Pagkabit ka ng tubig, bili ka ng mga equipment, hire ka ng staff, magkano kaya yan per month? Din ganitong business, global business, 2.9, ayaw na ayaw mong monthly subscription? Di mo kayang ma-afford yan? Kung gusto mo na maging active ka sa business mo, go for 1 year subscription. Guys, yung si Junibert, wala siyang monthly. Lahat ng mga PE niya, family pack, all 1 year. Lahat 1 year. Why? Ma'am, hayaan mo ba yung negosyo mo, makalimutan mo, mag-out ka sa matrix? Kung saan nalagyan kita ng spillover, wala ka na doon? And then, what if hindi kita mapalo up? Kay busy din ako. Business ko to, business mo din to. Di ba? So kung gusto mo makauwi sa family mo, mag-business ka during your spare time, yung 8,000, 1 year, di mo ma-afford. Kung worry ka sa subscription, bayarin mo yearly. Makasave ka ng 20%. Secure yung matrix position mo. Hanap ka na ng dalawa. Then, i-duplicate natin to. 1 year lahat. Pwede ka maging diamond in 1 year. So guys, kung maaari, yung mind setting natin, baguhin natin. Napipil ba ninyo na panay kayo follow up every month na mga affiliate members mo na month end na mawala kayo sa matrix, bayad na, di ba? Minsan tayo na yung mahihiya sa mga prospects natin na pagbabayad ng monthly. So guys, starting today, kailangan yung goal natin sa team natin, mag 1 year tayo lahat. Guys, yun po yung pinaka-foundation ng business natin. Ang daming benefit makuha natin sa 1 year. 20% saving, secured yung matrix, hindi na tayo paging follow up ng mga team natin na hindi nagbabayad ng matrix. Ang tanong, sobrang kalakihan ba yun yung monthly upgrade? Kasi kung member na tayo, 5,700 lang. 5,700 lang. Maka-upgrade na tayo. Guys, sa ibang company, na until ngayon, pumapayagpag pa. Tag 10,000, 20,000 yung entry nila, kailangan pa nilang bumili ng 2,000, 3,000 na monthly purchase requirement or sales requirement para ma-active yung business nila.
O saan yung ano natin pipiliin? Dito tayo sa 10,500 na entry, and then kailangan nating bumili ng product worth 2,400 month after month, yung mga produkto na times 10, kailangan natin magbenta para makip yung business natin. Samantalang dito sa Live Good, wala tayong monthly purchase requirement. Bibili lang tayo kung kailan natin gusto, kung kailangan natin, ano yung product, and then sa 570 lang subscription per month na pwede natin gawing 1 year para makasave tayo. Guys, sasabi ko na this time labanan ng may alam sa Live Good. Tapos na yung kumikita ka, tapos na yung promises na sali ka lang dito, wala kang gawin, kikita ka ng $2,000 per month. Tapos na yan. And this time, ito na yung reality ng business natin. Ang laki ng potential, guys. Huwag nating gawing excuse yung monthly subscription. Dapat ma-convince natin yung prospect natin na ito yung advantage ni Live Good kasi may monthly. Ang katubas nito sa ibang company is monthly purchase requirement and monthly sales requirement. Dapat makonbinsi natin yung prospect natin, hindi the other way around, na tayo yung makonbinsi ng prospects natin. O nga ano, may monthly subscription. Mag-stop na ako dito sa Live Good. Baliktad. Baliktad. So guys, kailangan natin i-cement yung belief natin, learning natin dito sa subscription business. Kaya tinatawag si Live Good na isang disruption. Now, once ma-internalize mo ito, guys, you will enjoy the journey to becoming a diamond, next diamond ni Live Good. Basta yung ituturo natin yung sa team, yung tamang education sa team. Di ba? Monthly subscription is our strength. Strength. Stability ng company. Di ba? Ang daming company nag-collapse. Kasi wala nang tao bumili ng product. Di ba? Wala silang recurring sales. Walang recurring sales. Andito sa subscription company, like Live Good, like Netflix, like Amazon Prime, like Disney, like Costco, Landers, SNR, sigurado yung binta ng company, sigurado mag-stay si company, siguradong di masasayang yung oras natin, di masasayang yung pagjujuin natin ni Live Good. So, I hope we are all learning, guys. Dito talaga yung labanan dito. Okay? So kung kaya natin ipagandahin pa yung kasagutan dito, mas maganda. Basta ito yung strength natin. Pag sinabing ganda sana pero may monthly subscription, emphasize natin ito yung strength natin. Ito yung dahilan na magsistay si company at magstay yung income natin, hindi masayang oras natin because of this monthly subscription. Di ba? Wala naman tayong wala naman tayong yung subscription natin, hindi naman 2,000, 570 lang. Next! Ayun, networking ba yan? Meron pa bang mga nag dito? Na networking ba yan? Okay? So guys, kung maka-encounter tayo dito ng ganitong tanong, networking ba yan? First nating gagawin, itanong muna natin, Sir, okay, wag muna tayong magbigay ng explanation. First, tanungin muna natin, ano bang alam mo sa network marketing, sir? May experience ka ba? Pag sinabi niya, gusto ko yan kasi may leverage. Close deal. Pag sinabi niyang, may bad experience ako dyan. Yan. May bad experience ako dyan. So pag may bad experience, ayun, apply mo, listen, relate. Okay? Anong klaseng bad experience, sir? Ayun, sumali ako, iniwan ako ng upline, no? Hindi ako kumikita. So apply mo, listen, and relate. Okay? So katulad na rin ganina, ang dami ko ng sinalihan. The same answer yan.
Okay? Next is, pyramiding. Ayun. Very common yung pyramiding. Paano ba i-counter mo yung pyramiding? But before, balikan natin yung networking. Okay? Pag sinabing yes, okay. Pag sinabing may bad experience, ayun. Ibalik natin relate sa yung naka-join ako ng ganon, hindi naman ako kumikita. Okay. Now, next is, pyramiding. So again, question like this, before tayo mag-answer, tanungin muna natin ulit. Ibalik natin sa kanya yung tanong. Ma'am, ano yung ibig mong sabihin sa pyramiding? Kasi yung complan nyo, matrix, di ba? Pyramid yun. Pyramid yun. Kasi matrix pyramid. And then, pangalawa, yung sa pyramid, ang kikita lang, yung nauuna. Kawawa naman kaming nasa ilalim. Di ba? Common. Common, right? Okay, so paano natin i-handle yan? Listen and relate. Okay, with regards to structure, sabihin mo, ma'am, alam mo, yun din yung akala ko dati, understanding ko dati, but then I realized na wala palang masama sa structure. Kasi lahat ng mga structure, pyramid. Yung family natin, pyramid. Papa, lolo, papa, yung kapatid, mga apo sa tuhod, di ba? Pyramid. Sa school, pyramid. Sa government, pyramid. Sa military, pyramid. Actually, lahat ng mga organization structure ay pyramid. So there's nothing wrong with the pyramid. Siguro, ang objection niya with regards to pyramid is pabor sa nauna. Okay, so discuss natin. Ma'am, alam mo, yun din yung naisip ko dati, na kung sasali ako dito, yung kikita lang, yung nasa taas, ako hindi. Okay? So, but then I realize na sa compensation plan ni Live Good, kahit ako yung nauna, advantage ko kasi nauna ako sa iyo. Pero kung tinatrabaho mo yung business na ito more than me at naging diamond ka at ako kay gold lang, sino yung malaking kita? Ikaw or ako? O siyempre ako kasi diamond ako. Sino yung nauna? Ikaw ako? O ikaw, kasi ikaw yung sponsor mo. O di ba? So ibig sabihin, hindi pala pabor sa nauna in terms of kitaan. Actually, ang kagandahan ni Live Good, tinatawag itong brilliant compensation. Bakit brilliant compensation? I-award yung malaking kita sa mga taong deserving. I-compare mo yan, ma'am, sa trabaho. Kahit mag 24 hours work ka pa as ordinary employee, di mo pa rin malamangan yung sweldo ng mga GM na sa taas mo. So mas pyramiding scam pa yung employment. Di ba? Kasi yung mga rank and file, grabing overtime, panay overtime, pero yung sweldo nila, di pa rin tumbas sa mga manager nila na hindi man nag-overtime. But dito sa Live Good, brilliant yung compensation. Kung sino yung nagtatrabaho ng mabuti, nag-o-overtime, i-apply natin yung overtime mentality dito sa Live Good. Di ba? Overtime ka ng palagi dito sa Live Good. Tingnan natin kung di ka ba magiging diamond in 6 months, 7 months. Di ba? And then yung sponsor mo is pa-chill-chill lang. Di ba? Guys, yung sponsor ko until now, hindi pa, sobrang busy niya. Hindi pa rin gumagalaw sa business ng Live Good. But because ako nagtatrabaho, kumikita ng $400 to $500 per month sa Matrix at sa Kamatsing. Di ba? Pero mas malaki yung kita ko sa kanya kasi ako nagtatrabaho. Pero kumikita si sponsor. Di ba? So, ayun. Sa issue naman about di kaya scam yan. Okay? So again, pag narinig natin itong objections na to, again, ibalik natin yung question. Bakit mo nasabi na scam, ma'am? May experience or karanasan ka ba about scam? Pag sinabing, yun, naka-invest ako ng 50,000. Okay, sabi niya, isa yung 50,000 ko, maging 100,000 after 3 months. Wala pala. Iniwan ako. Yun, patay. Okay?
So yun po yung totoong scam ng ganun. It's an investment scheme. Okay? But alam mo ma'am, I realize na ang business natin, yung Live Good business, affiliate marketing business, is a referral business. So Live Good is not a traditional company. So si Live Good, yung product and services niya, ginagamit ni Live Good ang mga members niya to promote, to advertise the product and services. Yun po yung tinatawag natin na network marketing or word of mouth marketing or referral marketing. Sa kasamaang palad, yung mga scam companies, yung mga scammer, yung mga investment type companies, gumagamit din ng word of mouth. Di ba? The same marketing technique yung ginagamit, referral marketing. Pero yung scam talaga is design talaga yan sa mga tao o sa company. Yan ang intention nila is mang-scam ng tao. Okay? So again, ulitin ko po, yung network marketing or yung referral marketing ay pwedeng gamitin sa isang legitimate company like Live Good. Pwede rin gamitin sa mga scam company. Okay? So, ang mga scam company is ma-identify natin yun guys. Pag o-offeran ka, nakikita ka ng ganito na wala kang pwedeng gawin. Pwedeng totoo yan, pero it is not true over time. Darating ang panahon na magkukulaps din yan. Diba? So palaging sinasabi sa mga authorities natin, if it's too good to be true, that is very risky. Pero kung kaya mong mag-risko, okay lang kasi risk taker ka naman. Diba? But again, basic principle, high return, high risk. Yan. Diba? Kahit sa insurance, ganun din. How much more sa mga investments scam company. Okay? And ito, malapit na tayo. Lagi kayong nag-hype. Okay? So tingnan natin kung may mga tao pa sa room, no? Type C. Type C kung are you still there, guys, no? Lagi kayong nag-hype. Nag-hype. Ano bang ina-hype natin kasi si Coach Neil gusto nang maglagay ng mga income banner doon eh. Kasi hindi tayo na-hype. So simulan natin ang pag-hype. Okay, so alam mo ma'am, na-realize ko 'yan na yung mga tao na sumasali sa network marketing ay nang-hype. But then I realize hindi pala pang-hype 'yun. Di ba? Just like sa gym, di ba? Kung yung ano ba yung mga advertisement sa mga gym companies? Di ba nakita natin yung mga sexy, yung mga bodybuilding na yung mga abs, di ba? So, pinapakita nila yung magiging result pag sumasali ka sa gym nila. Pag mag-subscribe ka sa gym nila. Ganon din sa school. 'Di ba yung mga school pag mayroong mga nag-top notch sa school, no ilagay na outside sa school yung mga banner, iba-banner na we have 10 top dito sa eskwelahan namin. So pinapakita yan para to encourage yung mga estudyante na doon na mag-i-enroll sa eskwelahan nila. Di ba? Ganon din sa restaurant. Di ba? Have you experienced na ang gandang tingnan ng mga pictures ng mga pagkain but pag orderin mo, yung isi-serve sa'yo, para ang layo sa picture. Di ba? So, expectation versus reality. Ang sarap tingnan ng nasa picture, but yung the moment na siniserve sa'yo, pangit pala. Walang lasa. Di ba pag-hype din yon? Sa totoo, ma'am, yung hype, kung yun po yung tawag mo dyan, is just a marketing strategy. No, so kung magpapakita man tayo ng rank advancement, kung magpakita man tayo ng income, hindi yan pag-hype. Kung magpakita man tayo ng sasakyan, nakabili ng mga sasakyan ng mga affiliates natin, hindi yan pag-hype. It is just a marketing strategy na pinapakita natin sa future prospect natin na kung sasali sila sa team natin, sa tatrabahoin nila, magkaroon din sila ng ganon. Strategy lang yun. Marketing strategy. Huwag mo lang i-overhype na dinoktoran mo na yung income mo.
para lang ma-hype yung iba naman yun. Di ba? So, it's marketing strategy. Okay? Next. Bakit wala kayong ads? Di kayo nag-a-ads sa TV. Ang ibig sabihin dito, di kayo nag-a-ads sa TV, di sa newspaper. Okay? Alam nyo, ma'am, ganun pa rin. Relate and connect. Alam nyo, ma'am, yun din yung akala ko dati. Tanong ko dati, bakit hindi sila nag-a-ads? Okay? And then I realized, yung mga magic word, na itong Live Good pala is a direct selling, nag-operate in a direct selling model. Ano ba yung sabihin ng direct selling model? Di ba? Yung product and services, ang nagma-market ay yung mga mismong members. Okay? So, hindi sila nag-hire ng mga artista, hindi sila advertise dun sa mga television, sa radio, newspaper, kasi yung mismong members, yun na po yung nag-endorse, nag-advertise, parang artista na yon. So, yung budget sana sa mga artista or sa advertisement, binigay na sa mga affiliate members in the form of compensation. Diba? So, sa Live Good, tayo yung mga artista. Tayo yung mga endorser. Okay? So, din, kung mag-ads tayo, kung may mga social media ads, tayo na yung nag-ads, hindi yung company. Next. Ito, classic dito. May bad experience na ako sa networking. So again, as usual guys, connect natin, i-check natin, ma'am. Ano yung bad experience mo? Ayun, pina-invest ako, iniwan ako, no? Hindi ako kumikita dito. So, guys, tanong natin, anong company po? Busy ka, anong company? May sponsor ka ba? Anong ginawa mo? Nag-attend ka ba ng training? Kasi dito sa business, ma'am, alam mo, kung wala ka talagang gawin, hindi ka kikita talaga. But, charge to experience na lang yan. This time, ako na yung magiging sponsor mo. May team pa tayo ng buong GD Project Community na tutulong sa iyo. Would you give this business another chance? Okay, so again, ang sarap pakinggan yan sa mga para sa prospects natin, guys. No? So magic word yan. Next is, ang dami kong kilala na sumasali, di naman kumikita. Common din yan. So again, ang sagot natin dyan is, di naman lahat ng mga sumasali, totoo yan, ma'am. Alam mo, totoo yan. Di naman lahat ng mga sumasali sa business ay kumikita. Kasi yung iba, sumasali lang kasi gusto na nilang ng product. Halimbawa, di ba? Pwede ako magpa-member ng Live Good, yung 9.95 lang. Gusto ko yung maka-discount ako. So, hindi yan kumikita. May mga tao din na sumasali ng affiliate, pero gusto na nilang i-experience yung affiliate, pero hindi naman nila sineryoso. So, hindi kumikita. Pero ma'am, may mga tao na sineryoso itong Live Good business. Day in and day out. Na after 6 months or less, na katulad nila ni Coach Fernan at sa iba pa mga diamonds, ay kumikita ng more than 500,000 naman. Okay? So, kung sasali ka sa akin, ako yung magiging mentor mo, tutulungan kita ma-achieve yung mga pangarap mo dito sa buhay mo with Live Good. Yun. Next. Saturated na ang market. Sige, check natin. Type D. Kung naka-encounter kayo nito, itong objection na to na saturated. Ang bago-bago pa lang ni Live Good, saturated na. Okay? Pa-encounter ba? May isang video ako na napanood na dating Live Good member gumawa ng video. Sabi niya, one of the reason why hindi ka na kumikita ng Live Good is saturated na ang market. Bago-bago pa lang, saturated na. Tininan ko yung video niya, may offer, may sinalihan ng ibang company. Okay? Guys, saturation is a myth. Walang saturation. Di ba? Sino ba yung nauna dito sa negosyo natin? Di ba? Amway. Amway yung nauna. And yet, Amway pa rin ang pinakamalaking company na merong malaking binta in the whole world in terms of direct selling. But abangan si Live Good. I-break natin yan. So, walang saturation. Yung M-Global nga hindi pa na-saturate. For 15 years na. Malakas pa rin. Di ba? So, walang saturation, guys. Kasi saturation is just a state of mind. Kung totoong may saturation, simple lang. Itanong natin sa prospect natin, ma'am,
sa pamilya nyo, ilan yung member na ng Live Good? Yung asawa mo, member na, hindi pa. Yung kapatid mo, wala pa. Yung mga kamag-anak mo, wala pa. O di ba? Sa pamilya mo, wala pa nagpa-member. Sasabihin mo, saturated na. Di ba? But sa totoo guys, walang saturation. Kasi tingnan mo yung mga schools. Ang schools, every year, nag-i-expand yan. Kasi may nag-graduate, may pumapasok. Yung sa hospital, di ba? Ang hospital, nag-ano din. Nag-expand din sila. Bakit? May gumagaling, may nagkasakit. Di ba? So walang saturation. Okay? Alisin natin yan sa utak natin yung saturation. Yun po yung magpipigil sa atin sa pagiging successful. Okay? Walang saturation. Okay, dito. Ito, magandang topic to eh. Magandang tanong. Nag-join na ako sa Live Good. Di naman ako kumikita. Magandang prospect din to. Akala mo, Live Good na, di mo maging prospect? Pwede. Pwede mo maging prospect. Sa totoo guys, ang dami nang sumasali sa Live Good na hindi kumikita, nagki-quit. Di ba? May na-encounter ba kayo ng mga prospect na Live Good na dati? Di ba? Ako dami. Ang dami. Yung iba sumasali sa akin. Nagsumasali ulit. Okay, so ang sabihin natin, ay ganun ma'am, sorry to hear that, no? So, bakit? Anong nangyari? Bakit hindi ka kumikita? Eh kasi, yung yung sponsor ko, sinabihan ako, sumali ka lang, okay? Kahit di ka mag-invite, kikita ka ng 100,000 pesos per month, after month. Diba? Kaganda ng Live Good. May kita kahit walang recute. Diba? Diba, yun yung natin? Yun po yung first wave ng Live Good. Yun yung karami nating maririnig. Join ka lang. Kikita ka ng $2,000 per month kahit wala kang invite. Guys, with regards to marketing plan natin, pwede kang kumikita. Pwede kang kikita na walang recruit. Provided ma-meet yung tatlong conditions. First condition, active yung subscription mo. Second requirement or condition, active yung sponsor mo. Nagre-recruit palagi ng mga members. Pangatlo, yung spillover mo active din. Kung present yung tatlong condition na yan, pwede ka, totoo yan, pwede kang kumikita ng $2,000 per month kahit wala kang invite. But guys, in reality, it's different. Lahat ng mga tao na sumasali sa Live Good na ganong mindset, puros mga abangers. Abangers yung upline, abangers yung nasa ilalim. Ang nangyari, walang spillover. After 3 months, take note, 3 months is the critical period sa business natin. 3 months kang naniningil ng, para na tayong naniningil eh, sumisingil ng monthly subscription. 3 months na magbayad ng monthly subscription na walang kita, mag-quit yan. And that's the reality dito sa business natin kung hindi natin alam yung business. Di ba? Sabihin natin sa mga Live Good members na nasunog na, ma'am, if you give Live Good another chance, then this time, ako na yung sponsor mo, ako na yung mentor mo, may buong GD Project community pa tayo na tumutulong sa atin. Would you give Live Good another chance? But this time, 1 year tayo 1 year. Okay? So again, ulit-ulitin ko, bakit 1 year? Ang daming benefit. Number 1, makasave tayo 20%. Number 2, just in case na busy tayo, yung potential of spillover, potential lang is pwede mangyari kasi naka-lock in ka sa Matrix for 1 year. So now, yung mindset natin is go for 1 year subscription. Pwede pumapasok sa monthly, pero yung goal, makarecruit ng 4, upgrade. Or kung ma-extra income, extra money, upgrade. Okay? Para secure na yung 1 year natin. So 1 year na tawan, imposible na di tayo kikita ng more than 20,000 or 50,000 per month after 1 year. So again guys, ang foundation sa negosyo natin ngayon
So number one, alamin natin yung proseso. Pangalawa, dapat upgrade tayo 1 year as soon as possible. Okay? And then yun, tapos na tayo sa patapos na tayo guys. Few minutes na lang ito. Tapusin lang natin itong product limiting beliefs. May proof ba na high quality ang product? Yes, of course, di ba? Meron the certificate of analysis. Mayroong mga science behind, yung GMP, yung USC Organic. Okay? So, walang problema dyan sa product. And then, pangalawa, talagang effective ba? Effective kasi organic, all natural, result-driven yung produkto natin. And then, just in case you're not satisfied with the product, mayroon tayong 90 days money back guarantee. Pwede mong isauli yan within 90 days kahit empty bottle, repanan ka, 100% sa binabayad mo, no questions asked. Okay? And para naman sa mga prospect natin, ang mahal ng shipping at ang tagal dumating. Alam mo ba, yun din yung naisip ko dati. But then I realize na hindi naman mahal yung shipping. Yun talaga yung normal na shipping rate pag bumili ka ng product from the US, i-ship to the Philippines. And then yung 2 to 3 weeks din or minsan 4 weeks na arrival from US to the Philippines, yun din yung normal na lead time. Din ang kagandahan, ma'am, since Livegood yung number one company, the Philippines is the number one country in Livegood, may plano yung company na mag-set up sila ng warehouse or facility dito sa Pilipinas. By then, maging mura na yung shipping fee at madali na dumating yung product. At hintayin mo ba? Would you wait for that before ka man-join? Dapat sumali ka na ngayon before your friends do. Di ba? Join ka na agad. Huwag mo hintayin yung dumating na yung facility. Sayang yung oras. Di ba? Okay, last two slides. Wala kayong BFAD. Totoo. Wala tayong BFAD. Alam mo ba, yun din yung akala ko. Ayun naisip ko, bakit walang BFAD si Livegood? But then I realized na si Livegood is a US company and din yung nag-order ng product from the US to the Philippines, in-order nila for personal consumption. And then, hindi naman nire-require yung BFAD for personal consumption. Guys, take note ha. BFAD is not required sa mga Livegood products from the US kung gagamitin natin for personal use. Kaya may limit yung custom. 10,000 lang max. Kasi more than 10,000, consider na yan na business. And kung mag-business ka, kailangan mong mag-file ng Certificate of Product Registration or BFAD. Okay? But kung personal consumption again, then 10,000 below, there's no BFAD requirement. Ang daming mga Pilipino na bumibili ng mga product outside the Philippines for personal use na wala naman mga BFAD yan. So, hindi illegal yung natin na walang BFAD kasi for personal consumption. But again, kung ibibinta natin, ayun, ibang usapan na yan. Kailangan ng BFAD yan. Okay? And wala kayong SIC registration sa Pinas. Totoo. But it doesn't mean, ma'am, na wala kaming SIC sa Pilipinas na illegal si Livegood. In fact, Livegood, a US-based company, pwedeng makaship just like Amazon. Makaship na mga product from the US to the Philippines for personal use. Personal use only. Now, pero nabanggit ko kanina na magtayo ng fulfillment center si Livegood sa Pilipinas para mas madali na yung lead time at sa makamura sa shipping, that's the time na kailangan na ng SIC registration. Okay? Pag mag-open na si Livegood ng opisina sa Pilipinas, warehouse sa Pilipinas, kailangan ng SIC registration, kailangan ng BFAD registration. Okay, so guys, I'm done. No? Thank you so much sa mga participants natin na majority, no? Nanatili sa ating training. So I hope we have learned a lot to this session and sana ay ma-implement natin yung mga nalalaman natin, improve natin, no guys?
this is just an initial, no? Initial idea based on experience, based din sa mga previous learnings natin, yung binagsak natin today. But it doesn't mean na ito yung perfect. Pwede kayong magkaroon ng mas magandang approach. But yun yung pinaka-basic na pwedeng gawin natin. So, ngayon guys, i-practice natin itong mga natutunan natin. May recording nito, lagay natin sa GD project, no? This is exclusive. Yung ano natin yung recording nito. And then paano natin ma-practice itong natutunan natin? Invite sa presentation, pagkatapos ng presentation, i-follow up mo para ma-practice natin yung natutunan natin. Basta yung the art of closing or the art of handling objections is, again, do not argue and then do not exaggerate, and then kailangan mo siyang i-listen. Pangalawa, relate, i-feel mo yung concern niya. Pangatlo, connect. Kung may story ka, i-tell mo yung story mo, story ng upline mo. Pangapat, then you counter. Yung pag sinabi mo, then I realize, yung nang pinag-aralan ko, yung ganun ba? And then you offer a solution. Okay? And then, guys, do this, practice this. Okay? And then, set ka ng goal. Diba? Kung mag-goal ka na mag-advance before end of this year, sigurado yan. Okay? So, before we end, we can entertain a few questions kung mayroon, guys. So, pwede kayong mag-chat dito sa chat box kung mayroong mga katanungan with regards to our training, no? Kung paano ba mag-handle ng objections. You are welcome, Ma'am Coach Susit, no? So guys, suportahan natin yung every Thursday na training natin sa team natin. And then yung ano din, yung every Monday, di ba? Sobrang lupit din yung training kay Coach. Actually, before yung training ni Coach Hans last Monday, naisip na natin itong topic. Ang kagandahan, na-mention din ni Coach Hans dito, handling objection dito. You're welcome, Coach Sir Lando. No? Again, guys, lumagpas tayo ng konti ng alas 10, but I think solid naman. So kung wala na mga katanungan, guys, kita-kits tayo everyday sa Zoom, no? Spend time tayo sa business natin, no? Huwag natin ibigay yung kaya nating pwedeng i-achieve sa iba by not doing anything, no? Bigay tayo ng oras everyday kahit ilang tayo na sa business natin, sa 5 basic fundamental skills natin. Okay? Thank you, tayo Lito. Okay? So again, thank you so much and God bless everyone. Okay. Yeah, go. Did you? What